Rosalie, ano yung detalye sa panukalang batas na ito? Aga aprobado na ng House Committee on Senior Citizens yung committee report ng substitute bills na nagsusulong ng universal pension para sa senior citizens. Nakapaloob sa legislative measure yung pagkakaloob ng tulong pinansyal ng pamahalaan buwan-buwan para sa lahat ng senior citizen, kapwa indigent o hindi indigent. Gayun din ang pagpapalawig sa senior citizen benefits and privileges. Bukod dito, may provision din sa panukala para ma-i-update ang mandatory discounts at VAT exemptions sa basic commodities, healthcare services, digital purchases, transportation, at iba pang essential services. Binibigyan naman natin ng diin para tuluyang maging isang ganap na batas. Ito ay kailangang aprubahan sa plenaryo ng Kamara, makapagpasa rin ng kahalintulad na legislative measure ang Senado at lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kasalukuyang umiiral na batas ay limitado lamang sa indigent senior citizens ang social pension na nagkakahalaga ng 1,000 pesos kada buwan sa eligible indigent senior citizens. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nagpapatupad nito. Samantala, nagsagawa rin ng pagdinig ang House Committee on Senior Citizens para maimbestigahan ng scams at ibang panlilinlang na ginagawa laban sa elderly persons. Ayon kay House Committee on Senior Citizens Chairperson, United Senior Citizens Party List Representative Milagros Aquino Magsaysay, nasa 1 million pesos yung halagang na-scam sa mga senior citizen sa pamagitan nito ng pag-target sa kanilang bank accounts at electronic wallets. Payo naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, oras na maging biktima ng ganitong scam ay agad na i-report sa financial service provider at sa BSP. Balik sa iyo, Aga. Ngayon po mga senior citizens, let me explain something. Baka ngayon ay naguguluhan kayo. Ano naman ba ito? Baka scam naman po ito. Ngayon po, iklaro ko sa inyo para po mas maintindihan po natin. Okay? So, ang Universal Social Pension po ay pension po ito para sa lahat. Kung ikaw man ay may tinatanggap na pension ngayon sa other institution, or ikaw may mayaman, mahirap, walang ngipin or mayroong ngipin, ano man ang estado mo sa buhay, as long as you are senior citizens in this bill, ay automatic po, kasali ka po dito. But let me explain first bakit nasabi nilang aprobado ito. The House Special Committee on Senior Citizens ay inapprove po sa committee report ang substitute bill. Take note, ang inaprubahan po itong substitute bill. So, explain natin yan maya-maya. Sa Universal Social Pension for Senior Citizens, which seeks na mamandato na po ang provision of social pension sa lahat po ng mga senior citizens. Included po, aprobado ang substitute bill ni Representative Miro Kimbo na may House Bill of 1421. So, on December 2 and 16, 2025, the House Committee on Senior Citizens nag-endorso ng substitute bill that proposed a universal social pension which would provide every Filipino senior citizens with a monthly stipend regardless to their income or existing pension status. So dito po ating pong nakikita na ang proposed nila na budget is tumataginting na 1,000 pesos. Ito po ay para na sa lahat. Indigent ka man or hindi, kasali ka na po. So ang legislative process, habang ang bill po ay naprubahan sa komite sa level in the House of Representatives, kinakailangan pa itong papasa ng full House to be approved by the Senate and be signed by the President before it can be a law. So ibig sabihin po, noong nakaraang bill ay hindi po iyon na-aprobado o hindi siya napirmahan naging batas. Ibig sabihin, balik na naman po tayo sa simula. Balik zero po tayo ngayon. Kaya naman, ito po ay inaprubahan at
nanatiling hopeful po tayo na pirmahan at maging batas po ito nang sa gayon po lahat ng mga senior citizens walang maiwan ay makakatanggap po ng pensyon, lalo na marami ang mga senior citizens ngayon ay isang bukang bibig ang pag-approve ng Universal Social Pension. At ako din, sobrang gusto kong ma-approve ito, lalo na gusto ng karamihan na makatanggap ng add-on sa kanila pong matatanggap.